Naging mahigpit ang tiyan ni Elena. Mula nang umalis siya sa Air Force, lihim na lihim niyang itinago ang kanyang serbisyo militar. Walang nakakaalam sa airline kung sino talaga siya. Hindi rin alam ng mga kapwa pasahero niya. Akala niya, habang buhay nang mananatiling sekreto ang nakaraan niya. Pero sa di inaasahang paraan, nalaman ng mga piloto ng A-10-10 na nasa parehong airspace niya na nandyan siya. Sa bintana niya, malinaw na nakikita niya ngayon ang dalawang warthog na umaakyat patungo sa eroplano nila. Hindi na talaga ito training exercise. Sa pangunahing A-10, hindi makapaniwala si Major Brett Harrison sa narinig niya mula sa air traffic control. Si Elena Martinez, call sign Reaper 6, ay nasa eroplanong iyon na bumababa sa training airspace nila. Alam ng bawat A-10 pilot ang pangalang iyon. Alam ng lahat ang mga kwento tungkol sa kanya. Siya ay isang legend. Hindi makapaniwala si Major Harrison sa swerte niya. Noong baguhan pa siyang matuto lumipad ng A-10, pinag-aralan niya ng mabuti ang combat record ni Elena Martinez. Siya ang may pinakamaraming close air support missions sa buong kasaysayan ng A-10. Sikat ang husay niya sa malaking kanyon, ang A-8 Avenger. Kaya niyang mag-drop ng bomba at magpaputok ng bala ng napakalapit sa mga kaalyadong sundalo nang walang masaktan kahit isa. Napakahirap at napakahalaga ng kakayahang iyon. Mas maraming buhay ng sundalo ang nailigtas ni Elena kaysa sa sinumang piloto. Mas marami siyang natamong medalya ng kabayanihan kaysa sa iba. At siya pa ang gumawa ng mga tactical rules na hanggang ngayon ay sinusunod at pinag-aaralan pa rin ng bawat A-10 pilot. Gunfighter 2, narinig mo ba iyon? Tanong ni Harrison sa partner niya sa radyo. Narinig ko, lead, sagot ni Lieutenant Sarah Kim mula sa pangalawang eroplano. Si Reaper 6 nasa United flight na iyon. Hindi ako makapaniwala. Alam ni Major Harrison, napaka-espesyal na sandali ito. Isang espesyal na misyon ang lilipad niya para parangalan ang isa sa pinakadakilang combat pilot na nakapagpalipad ng A-10. Bawat galaw ng eroplano niya, mapapanood. Bawat salita sa radyo, matatandaan. Kailangang perpekto. Buckley Base, ito si Gunfighter Lead, sabi niya sa base commander. Humihingi po kami ng permiso na itigil ang training para maiparanggal si Reaper 6 sa United 847. Agad na sumagot ang base operations. Gunfighter Lead, permiso granted. Makipag-coordinate kay Denver approach para sa spacing. Pinapanood to sa pinakamataas na antas. Gawin niyong makabuluhan. Sa loob ng Flight 847, nagsimulang mapansin ng mga pasahero ang mga military plane sa labas. Tumigil ang mga usapan. Nanigas ang mga mukha sa bintana. Itinuro nila ang dalawang warthog na lumilipad ng perpektong formation katabi ng eroplano. Ano nang ginagawa ng mga eroplanong iyan? Tanong ng batang ina habang itinataas ang anak sa bintana. Sa tingin ko pinoprotektahan nila tayo, sagot ng matandang lalaki sa kabilang aisle. Puno ng pagkamangha ang boses. Nagsilbi ako sa Navy 50 taon na ang nakaraan, hindi ko pa ito nakita sa commercial flight. Tahimik si Elena, pero naglalabanan ang damdamin sa loob niya. May parte sa kanya na labis na naantig dahil binibigyan siya ng ganitong uri ng parangal ng mga aktibong piloto. May parte rin na nahihiya at hindi komportable sa lahat ng atensyon. Gusto niya lang talaga ng tahimik at pribadong paglipat sa civilian life. Parang marunong ka sa mga eroplanong iyan, tanong ng negosyanteng katabi niya. Alam mo ba kung bakit sila sumasabay sa atin ng ganito? Matagal na tiningnan ni Elena ang lalaki. Pagkatapos, nagdesisyon siya. A-10 Thunderbolt is yan tinatawag ding Warthogs, mahinang sabi niya. Sa tingin ko, may binibigyan silang parangal na veterano sa flight na to. Talaga? May sikat na tao ba rito? Tanong ng lalaki. May nagsilbi, sagot lang ni Elena, hindi pa handang ibunyag ang buong katotohanan. Maya-maya, lumapit ang flight attendant. Ms. Martinez, pasensya na po, pero gusto po kayong makausap ng pribado ng captain. Pwede po kayong sumama sa harap. Mabilis ang tibok ng puso ni Elena. Sumunod siya sa flight attendant papunta sa galley. Nagtitinginan ang ibang pasahero, naramdaman nilang may kakaibang nangyayari. Sa galley, bumulong ang flight attendant.
Ms. Martinez, hindi ko po lubos na naintindihan, pero sinabi ng AE sa captain na dahil po sa inyo ang mga military plane sa labas. Gusto po nilang parangalan ang inyong serbisyo. Tanong po ng captain kung pwede kayong makipag-usap sa radyo. Ipikit ni Elena ang mata sandali. Naramdaman niya ang bigat ng nakaraan na humahabol sa kasalukuyan. Opo, sabi niya sa wakas. Makikipag-usap po ako. Maya-maya, nakaupo na siya sa cockpit, suot ang ekstrang headset ng captain. Nakaset na sa frequency ng A negatibo 10D. Malinaw na narinig ang boses ni Major Harrison. Reaper 6, ito po si gunfighter lead sa frequency na ito. Malaking karangalan po na makabahagi kami ng airspace ninyo ngayon. Pindot ni Elena ang baton. Matatag ang boses kahit maraming emosyon. Gunfighter lead, ito si Reaper 6. Ang karangalan po ay sa akin. Major, napakaganda po ng formations ninyong dalawa. Ma'am, sagot ni Harrison, may permiso na po kami mula sa Denver approach na magsagawa ng formal honor desk B habang bumababa kayo. Kung gusto niyo po, gusto po naming ihatid kayo pa uwi. Tumingin si Elena sa labas ng cockpit window. Nandoon ang dalawang A negatibo 10, perpektong nakasabay. Ang hugis at kulay gray nila, dinala siya pabalik sa napakaraming alaala. Ang mga batang pilotong ito ay gumagawa ng hindi pa nagagawa noon. Ginagamit ang training time para parangalan siya sa paraang lampas sa ordinaryong military protocol. Gunfighter lead, ito si Reaper 6, sabi niya sa radyo. Lubos po akong pinararangalan ng inyong escort. Ang sumunod ay 15 minutong pinakaperpektong paglipad na nakita niya mula sa civilian plane. Perpektong escort formation, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Tumpak ang distansya at altitude habang bumababa ang Flight 847 patungong Denver International. Sa control tower, hindi pa nila nakita ang ganito. Mabilis kumalat ang balita. Lahat ng hindi nakaduty, tumingin sa bintana para saksihan ang kakaibang parangal. Sa cabin, nagsiksikan sa bintana ang mga pasahero. Ipinaliliwanag ng ina sa anak na may guardian planes na nagpoprotekta. May luha sa mata ng matandang Navy veteran, mas naiintindihan niya ang bigat ng nakikita. Nang bumalik si Elena sa upuan, tiningnan siya ng negosyante ng may bagong respeto. Ma'am, hindi ko po alam kung ano ang ginawa niyo sa serbisyo, pero sa nakita ko ngayon siguradong napakaganda noon. Umiti ng mahinhin si Elena. Ginawa ko lang po ang trabaho ko katulad ng ginagawa nila ngayon. Nang mag-final approach na sa runway 16 na ginawa ng dalawang A negatibo 10 ang napaka-perpektong breakaway. Pumailid patiwarik si Major Harrison pataas sa climbing spiral. Sinundan agad ni Lieutenant Kim ng eksakto. Parang sayaw ang paghihiwalay nila. Reaper 6, ito si gunfighter lead, huling boses ni Harrison. Salamat po sa inyong serbisyo, ma'am. Karangalan po naming makalipad kasama ang isang legend. Gunfighter lead, ito si Reaper 6, sagot ni Elena. Love is safe, boys. Pauwiin niyo ang lahat. Habang nawawala ang mga G-negatibo 10, dumapo ng maayos ang Flight 847. Biglang nagpalakpakan ang mga pasahero, kahit hindi pa rin lubos na naiintindihan ng karamihan ang nangyari. Sa taxi papunta sa gate, gumawa ng announcement si Captain Rodriguez. Mga kababayan, 30 taon na po akong commercial pilot, ngayon lang po ako nakaranas ng ganito. Ipinahatid po tayo ng dalawang ACE Air Force negatibo 10 Thunderbolt B patungong Denver bilang parangal sa isa sa ating pasahero, isang retiradong military pilot na may call sign na Reaper 6. Hindi ko po alam ang buong detalye, pero ang hindi pa nagagawang parangal na ito sapat na para malaman natin kung anong klaseng tao ang nakasama natin ngayon. Biglang tumingin ang buong cabin kay Elena sa seat 14 na C. Dahan-dahan siyang tumayo. Matatag ang mukha, pero may kislap ng luha sa mata. Salamat po sa pagbabahagi ninyo ng flight na ito sa akin, simple niyang sabi. At salamat sa inyong pasensya sa delay. Minsan po nahuhuli ng nakaraan ang kasalukuyan. Habang bumababa ang mga pasahero, marami ang huminto para makipag-shake hands o tumango ng may respeto. Nagpasalamat ang batang ina. Nagbigay pugay ng maayos ang matandang Navy veteran. Isa sa huling bumaba si Elena. Nang kunin niya ang maliit na bag, lumabas si Captain Rodriguez.
Ma'am, hindi ko po alam kung ano ang ginawa niyo sa militar. Pero ngayon isa ito sa pinakakaantig na karanasan sa buong karir ko. Hindi lang po kayo ang pinarangalan nila. Pinarangalan din nila ang lahat ng nagsilbi. Tumango si Elena, hindi makapagsalita sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, Captain, ipinaalala nila sa akin kung bakit ako proud na nagsilbi. Minsan kapag lumipat ka na sa civilian life, nakakalimutan mong mahalaga pala ang ginawa mo. Ngayon naalala ko ulit. Paglabas niya sa airport, may pakiramdam siya ng pagkakumpleto na hindi niya inaasahan. Matagal niyang iniisip na kapag iniwan niya ang militar, mawawala rin ang pagkatao niya. Natakot siyang maging ordinaryo na lang, makalimutan. Pero 2 batang negatibo, 1-0 pilot ang nagpaalala sa kanya. Hindi nawawala ang mga legend dahil lang nagpalit sila ng uniforme. Ang Reaper 6 ay mabubuhay pa rin sa mga kwento sa Ready Room, sa tactical manuals na may ambag niya, sa mga buhay ng mga sundalong nakauwi dahil sa kanya. At habang papalubog ang araw sa mga bundok ng Colorado, naramdaman ni Elena na handa na siyang yakapin ang bagong buhay, hindi bilang tumataka sa nakaraan, kundi bilang isang taong may matibay na pundasyon mula rito. Kung minsan, ang pinakamalaking parangal ay hindi sa paghahanap ng papuri, kundi sa simpleng pagiging tapat sa trabaho, araw-araw, kahit walang nanonood. At iyon ang dinala ni Reaper 6 pauwi, hindi lang sa Denver, kundi sa bagong pag-unawa kung sino siya at kung bakit mahalaga ang buhay niya. Ngumiti si Elena habang tinitingnan ang mga ilaw ng lungsod sa ilalim. Nasa bahay na siya, hindi lang sa Denver, kundi sa wakas, sa tunay na pagtanggap sa sarili. Ang dating routine flight mula Phoenix patungong Denver nagbago ng lahat. At handa na siyang yakapin iyon.